Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid, ako ang inyong Tol Erwin. Nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng mga kapatid nating PhilAm, pero walang kriminal na makapagdiriwang dahil nabibilang na ang araw ninyong kalayaan sa T3. Kung gusto nyo mag-sweldo, ngayon pa lang, tigilan ninyo ang pag-abuso. Ako po si Tol Rafi. Ako naman si Tol Ben. At malaya kayong makakapasok sa pinto ng aming serbisyo publiko. Ikukulong namin kayo sa bisig ng aming pagmamahal. Umpisa na ang balitaan at bakbakan. Ang mga balitang dapat aksyonan: pagkain ng karne ng pagong pampagana raw sa sex. Kaya pagbebenta ng kawawang hayop, lantaran sa isang palengke sa lungsod ng Maynila. Dalawang traffic enforcer sa Manila sa pole sa kamera habang nangihingi ng lagay. Depensa ng isa sa kanila, hindi yung kotong, kundi pampalubag loob lamang daw. Sabi ko ma'am, baka mapasama po tayo dito sa inaabot po ninyo. Sir, huwag kayo mag-alala. Yan po palubag-loob namin. Tinanggap po yun, mali po yun. Sige po, aminado Yun po yung Sa Videolante Exclusive, nakakasulasok na pagsunog ng gulong para makuha ng tanso. Mga minor de edad ang kumakana. Pero mga bata hindi hinuhuli ng mga polis. Bakit nga ba? What's wrong with this video? Police na nakasabit sa jeep? Pulis na walang helmet, nagagawa pang mag-text. Aba, what's wrong with that video nga? Yan o, si attorney. At si Attorney on call. Umuulang problemang legal at dudulog kay Attorney Mel Santa Maria. Aaksyonan natin. Balitaan at serbisyo publiko. Umpisa na! Dahil wala silang ligtas ang mga oras, kung may slow. Alam niyo mga Tol Rafi, Tol Ben, Oo. delicacy ang ilang lugar ng pagong. Pero unti-unting nauubos ang lahi nila sa mundo. Kawawa. Kawawa naman, tama ka. Ito, ang pamunuan ng Arangke Market, mabagal pa sa pagong ang kilo. Sus. Para sana maawat ang mga pagbebenta ng karne ng pagong sa kanila. Dito sa Arangke Market sa Maynila, ito ang naispata ng T3 ang mga kaawa-awang pagong na buhay na sama-sama sa isang net para ibenta. Pero hindi para alagaan kundi para katayin at lutuin. Magkano kilo? 18. Ang masakla pa, hindi lang isa kundi sunod-sunod na mga stall ang nagbebenta. Ano pong pagong yan, te? Saan ba galing yan, te? Sa tabang. Kinumpirma ng aming tipster ang lantarang pagbebenta. Doon ang bentahan ng tinatawag na pig-nosed turtle. Ayon kay Jimmy, mabenta ang karne ng pagong dahil itinuturing itong aphrodisiac o pampagana raw sa sex. Doon din bumibili yung mga kapatid natin Chino na kung saan ginagawa nilang turtle soup na ang paniwala nila nakakalakas daw ng katawan. Sa tanggapan ng DNR, kinumpirma nilang Chinese soft shell ang pagong na aming nakunan. Ipinagbabawal na daw itong ibenta at kanin dahil marami itong bakterya sa katawan na kung hindi tama ang pagkaluto, maring makamatay. Pinagbabawal na kainin sila. Nako, imbes na mabuhay ang dugo ng kakain, baka disgrasya pa ang abutin nyo. Kaya ang nasagip ng T3 ng mga pagong, itinurn over na namin sa Wildlife Center ng DNR, sila ay maalagaan. These are not Philippine species. They are actually introduced species dito sa atin sa Pilipinas.
Paalala ng mga otoridad, may parusang 10 araw na pagkakakulong at multang aabot sa 200,000 piso ang sinumang magbebenta at magkakatay ng pagong. Kaya sa mga nagbebenta ng bawal na karneng ito, itigil nyo na sanang kalokohang ito kung ayaw nyong makalaboso. Makakausap natin mga tol si Donna Gordove, ang Regional Technical Director ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region. Magandang hapon po, Direktora. Magandang hapon naman po. Ma'am, ito hong mga pagong na ito, hindi naman ho endangered ito, ano? Hindi pa? Hindi naman po. Actually, yung mga pagong na nahuli ho ay parang exotic species siya. Ibig sabihin, imported po siya or galing sa ibang bansa. Aha. Hindi siya dito endemic sa Pilipinas. Pero totoo ba talagang ito ay aphrodisiac? Ika nga. Yung iba po kasi, alam nyo, yung mga Chinese, naniniwala po sila, pero wala naman po study na nagsasabi talaga na siya ay aphrodisiac. Pero, Kasi meron yan mga tol yung dugo iniinom Iniinom. Yung mga Chinese, yung dugo, yung live na dugo yung fresh blood. Mga Japanese, ganun din. Iniinom. Tapos sabayan ng alak pa. Paano kung may sakit yung Pagong. Ayun na nga yung sinasabi nila, Tol Ben, may bakterya. Di ba, ma'am, na huwag kumain yan dahil baka yan, pag hindi naluto na mabuti, magkasakit ka. tama po yun. Actually, yun nga po yung ina-advise na kasi hindi tayo nakakasigurado kasi kung saan siya nahuli, tapos kung paano siya niluto, baka may mga sakit pa po yung mga pagong na yan. patay? So, At saka- baka makahawas sa tao. Tsaka ito yata yung mga pagong mga na pag may humuhukay ka, mga puso negro. Yun, yun. Nakikita mo sila doon. Kailangan. Yan mga kinakain ng mga yan. Sos, Ay, Maria Jose. yung Wag mga pagong na yan. Pasintabi sa mga kumakain. Anyway, Direktora, so ano po mangyayari doon sa mga pagong na na-turnover po namin? Alagaan na lang ho ng DNR. Actually po, ganun po ang ginagawa sa Protected Areas and Wildlife Bureau. Meron po tayong rescue center. Inaalagaan po Alright. doon ang mga pagong. Okay. At saka siguro po, yung pinakita niyo po ngayon sa TV, baka po maglunsad kami ng surveillance o muling pag-ikot sa Arangke yun. Oy. para po Very makita kung ano. Kasi po, meron kami pong nakaraang, alam ko po sa inyo rin pong sa TV5, yung operation namin tungkol naman po sa mga ibon dyan sa Arangke. Ay, oo. So, Aha. yeah. Alright. So, maganda po na Okay. i-report niyo ulit at Alright. mapuntahan po ulit natin. Okay, at ma'am. makita po. Alright, Direktora Donna Gordove, maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Samantala, mga katol, Tol Ben, Tol Rapi, paalala natin talagang hindi maawat sa mga naghanap ng aphrodisiac food. Subukan niyo naman yung dugo ng daga at saka dugo ng putik Hoy! Ay, mas matindi yun. Ay, talagang maninikit ka ro pag ayun ang ininom mo. Mabagong tawag ngayon ng isang traffic enforcer sa salitang koto mga tol. Ano raw? Pampalubag, lo! Abay! Pinasada ng T3 ang Quezon Boulevard sa Manila at kuwang-kuha ng pasimpleng lagayan. Ang sumbong naming natanggap sa isang concerned citizen ay tungkol sa malakasang utong sa Quezon Boulevard sa Manila. Yung mga enforcer po doon, grabe mga utong. Tapos gusto pa nila buo, ayaw po nila nung basta barya lang yung iaabot mo sa kanila. Kaya binaybay ng T3 ang lugar na ito. Isang traffic enforcer ang nakatawag sa aming pansin. Matagal ang kanyang pakikipag-usap sa isang motorista. Minatyagan namin siya. Ito ang napitikan ng aming spy camera. Mapapansin na tinawag pa niya ang kanyang kasamahan. At dalawa na silang humarap sa motorista. Aba, may iniabot ng motorista. Mga sir, mukhang may pangmerienda na kayo. Dahil napatunayan na totoo nga ang reklamo ng concerned citizen, agad kami nagtungo sa Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB upang ipakita ang video na aming nakunan. Mabilis naman umaksyon ang kanilang hepe. Agad na tinatawag ang dalawang enforcers. Subalit, ang enforcer lang na si Noel Manguardia lang ang dumating. Nagpaliwanag pa siya ng paltos sa amin. Sabi ko, ma'am, baka mapasama po tayo dito sa inaabot po ninyo, sir. Ganon. Hindi, sir, wag kayo mag-alala. Yan po,
palubag-loob namin, natuwa nga kami na pinagbigyan nyo kami. Pero sir, May the fact pamilya pa rin tayo. po na tinanggap po yun, mali po yun. Sige po, aminado po ako na. Mr. Mangguardia, bakit naman kailangan pang may pampalubag-loob pa sa inyo? Sa anggulo mo mang tingnan, kotong po ang tawag dyan. Paalala rin sa mga may traffic violations, pangatawan po natin ang ating pagkakamali at huwag nang maglagay pa kasi. Kung walang lagayan, walang kutungan. Alam mo, mga tol, kuminsan may problema at kasalanan din yung mga motorista eh. Because they're the one bribing the enforcer para hindi sila maabala. Eh, yung mga traffic enforcer talagang gusto silang tikitan. Eh, pag nakita ng 500, aba eh, matutukso yun. Pero hindi lahat ng traffic enforcer at talagang kutungero. In fact, there was one time, yung pamangkin ko, pamangkin ni Jocelyn, titikitan siya ng taga-MMDA. Nung bibigyan niya ng 1,000, eh Chinese to eh. Yung 1,000, para mamadali, napala eh. Sabi nung MMDA traffic enforcer, hindi ho ako ganon. Okay. Ayaw kong sirain yung trabaho ko dahil lamang yan. Pasensya na po, titikitan kita. Kaya hindi lahat, hindi lahat. Magaling. Para sa update ng kaso ng dalawang nangungutong na traffic enforcers, kausapin natin si Romeo Cabongco, ang Sector 3 Commander ng Manila Traffic Parking Bureau ng Manila. Sir,